Eto na ang inihintay nyo. Sasabihin ko na, base sa aking analysis, opinion, at interpretation sa nangyayari. After 2 years, kasi 2 taon na eh. Di ba? Eto na yon. 2 taon na ang ating gobyerno under President Marcos. DDS at DDS vloggers, yan ang naging problema ng mga Duterte. Especially si Vice President at dating DepEd Secretary Sara Duterte. Naging casualties. Naging ang tawag ito? Naging biktima si Sara Duterte. Nasira ang Uniteam. Nawala sa gabinete as Secretary ng DepEd, Department of Education. Dahil sa, hindi ko man nilalahat, DDS vlogger. Alam niyo kung bakit? Ito yon. Patuloy po na sa nakalipas na 2 taon, kahit paano, maganda naman yung ugnayan ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Body language, nakikita natin, maganda ang kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan. Pero dahil inintriga ng mga DDS at vloggers nila, ginamit yung mga sinasabi ni Baste, ni Pulong at ni former President Duterte laban sa ating Pangulo. Na-promote yung patikos na personal, pagmumura, below the belt, unprofessional na mga lingwahe na ginamit nila laban kay Pangulong Marcos. Ang damis nun ay sa pangalawang Pangulo kasi si Duterte ay Sara. Paano nagkadamis? Yung taong bayan na Marcos supporters, loyalists, independent, silent majority na Pilipino, business community, professional na mga tao na dating sumusuporta sa Duterte or nagalit na, hindi nila magantihan si Baste, si Pulong at dating Pangulo. Kaya si Sara Duterte ang nagsuffer kasi nagalit na rin sa kanya. Alam niyo kung bakit? No comment madalas. Ni minsan hindi ipinagtanggol ni Sara si Pangulong Marcos sa batikos ng kanyang pamilya. At sa issue ng West Philippine Sea, puro no comment. Naniwala siya sa sinabi ni Pulong na kanyang kapatid, na kanyang kuya, na wala daw kapangyarihan si Vice President, hindi raw trabaho ng Vice President makisali sa issue ng West Philippine Sea. Maling-mali po yun. Kahit pa sinabi ng Pangulong Vice President siya, hindi siya dapat wala rin siyang authority doon. Pero bilang Pilipino, nandun ang sagradong authority. Kalimutan natin ang posisyon. Ang ating alalahanin, Pilipino ka. Dapat manindigan ka sa West Philippine Sea. Pero nagtago ka doon sa sinasabi mong wala kayong jurisdiction, hindi mo trabaho ang isa sa West Philippine Sea dahil pangalawang Pangulo. Maling-mali yun. Dahil parang hindi ka Pilipino. Nawala yung paninindigan mo bilang Pilipino. Ang pinag-aagawan at issue rito, pananakop ng China sa territory, exclusive economic zone ng bansa. Ay tuwang-tuwa ang mga vlogger dyan at mga taga-suporta sa no comment at walang pakaalam na Vice President Sara Duterte sa issue ng West Philippine Sea. Again, ikinagalit yun ng mga Pilipino. Yung no comment na halos walang pakaalam sa mga issue at yung paninira ng mag-aamang Duterte na gamit ng mga vlogger ng mga Duterte, DDS vlogger, DDS supporters nga, DS, yan ang nagpapabagsak kay Sara Duterte. Yung 31.5 or 32 milyong Pilipino na bumoto sa kanya yan, malaking kalahati dyan, wala na. Paano ka naman sasama sa isang opisyal na puro no comment sa national at international issue? Paano ka naman sasama? Paano mo naman sasamahan ang pangalawang Pangulo na itinuturing na higit na kapamilya bilang cabinet secretary dati, bilang unit team ng ating Pangulong Marcos, tapos hindi maipagtanggol sa kanyang sariling pamilya? Kumbaga sa hindi na ipagtanggol ni Sara Duterte
si Pangulong Marcos, first family sa kanyang pamilya, paano pa ipagtatanggol? At paano? At hindi niya magagawang ipagtanggol sa iba pang sektor ng ating lipunan o kalaban o lumalaban at naninira sa ating gobyerno. Lalo na ang mga DDS vlogger. Wala tayong aasahan kay Sara. Kasi yung Pangulo hindi niya ipagtanggol sa paninira ng kanyang pamilya. Yung pa kayang mga vlogger, paano niya makukontrol yan? Gamit na gamit sila at mukhang tuwan-tuwa siya pang nagagamit ng mga DDS vlogger. Kasama na yung mga Kibuloy member. Yung Kibuloy member DDS. Na ang kanilang mga interest ay yung kaso at mga kaso ni Kibuloy tungkol sa pang-aabuso sa kababaihan umano. At nasa korte yan. Di ba? So lahat, kumbaga sa handicap yan eh. Kulat yan eh. Bagahe yan eh. Bagahe ni pangalawang Pangulo Sara Duterte ang iso kay Kibuloy at pagmumura at panlalait ng kanyang pamilya sa ating Pangulo. Paano siya sasamahan ng taong bayan? Yan po yun. So, para sa akin, sariling interpretation at analysis ito, opinion, DDS support, DDS, vloggers at mga DDS ang nakasira kay Sara. Hindi ang gobyernong ito. Hindi si Pangulong Marcos. Walang batikos na ginawa ang ating pamahalaan kahit yung ibang cabinet secretary laban kay Sara Duterte. Walang batikos na ginawa si Pangulong Marcos. Sinabi lang ng Pangulo, complicated. Sabi ng First Lady, Lisa Araneta Marcos, bad shot na. Yun lang, wala namang iba. Pero pinalaki ng mga vlogger, ng mga makaduterte, pinasama ng pinasama. Nakakala nila ang sympathy o suporta ay pupunta kay Duterte at kay Sara. Hindi po. Nanatili at sinuportahan ng mga Pilipino na tama lang ang sinabi ng Pangulong Marcos na complicated relationship. Bad shot na nga. Dahil nga ho dun sa isyong nabanggit natin, ulitin ko, ni minsan hindi ipinagtanggol ng itinuturing kapartner ni Pangulong Marcos sa eleksyon ng 2022 si Sara Duterte sa sobrang panlalait ng kanyang pamilya sa ating Pangulo at sa First Lady at yung kanyang mga supporters. Yan ang dahilan. Hindi ito aaminin ng mga DDS. Hindi ito aaminin ng mga DDS vlogger ang totoong pangyayari. Pinipilit nilang baliktarin na si Sara ay magaling, ang mga Duterte ay magaling, si Marcos ay masama, si First Lady ay masama, lahat ibaliktad. Pero ang katotohanan, pag inyong inaral at saan nag-umpisa ang lahat, ito na sinasabi ko sa inyo. Kaya ko ito binigyan ng analysis at opinion dito sa aking channel. Paki-like po ninyo, paki-share po ninyo, paki-forward nyo sa inyong mga kaibigan sa buong mundo para maintindihan ninyo. Pipilitin ko sa darating na mga panahon pa at araw, ipaliwanag ang totoo. Wala akong pakalam kung sino man po ang masagasaan dyan. Ang mahalaga yung totoo na pwedeng malapit sa katotohanan kaysa sa doon sa mga pinaggagawa ng kanilang kampo. So, ulitin ko, mga DDS vlogger at supporters ang dahilan bakit nawala si Sara. Under pressure siya galing sa kanilang kampo, hindi sa gobyerno ng Pangulong Marcos. Silang kampo nila ang nagbigay ng problema kay Sara, na pressure si Sara, na apektuhan si Sara, ang pangalawang Pangulo ng bansa, kaya napilitang mag-resign as DepEd Secretary at membro ng gabinete. Any comment, reaction? Malayang malaya po kayo. Like lang po sa ating mga channel at mga video.